Si Gabe Vincent na i-re-evaluate na ngayong araw. Nawala siya ng 2 linggo dahil sa injury na base naman sa medical staff ng Lakers kailangan ulit ng another na 2 linggo para i-re-evaluate ulit ang kanyang injury. Dumadaan siya ngayon sa PRP treatment, namamaga pa rin yung tuhod niya ngayon na wala pang formal timeline na binibigay kay Vincent kung kailan talaga siya makakabalik. Pero expected December na yon kung 2 linggo. Ang initial game plan pa sana ni Darvin Ham, hatiin yung minuto ni D'Angelo at Gabe Vincent para sa point guard. Hindi kasi nangyari yon dahil naiba na rin ngayon ang position sa LA na si Austin Reeves na ibaba ang role sa 6-man. May pumalit din naman dito nga kay Bando, si Cam Reddish. Kung sakali din, merong papalit sa posisyon ni Vincent dahil posibleng maunang makabalik si Jalen Hood-Schifino. Yun nga lang kung mabibigyan agad ng minuto. By December, matatapos din yung restriction sa ibang players dito sa LA. Meron na kasi ngayong mga trade rumors ulit. So nagawan ko na dati to, si Lavin nasa trade block na ngayon ng Bulls. Sa mga report, hindi kasama si DeMar DeRozan sa iti-trade. Pero depende yon sa senaryo. Iba na rin kasi ang sagot ngayon ni Lavin sa mga trade rumors. Last season pa kasi siya kasama doon. Ang sinabi ni Lavin noon ay hindi talaga siya iti-trade ng Bulls dahil long term ang binigay sa kanya. Na iba ang sagot na yun ngayon. At ang sinabi niya, hindi pa oras para sagutin yun dahil frustrated silang nahihirapang manalo. So ang nagiging rason kasi noon yung bagong CBA na pinatupad ngayon dahil sa malalaking kontrata. Ang mas mainit na ma-trade or mas gusto ng mga teams na makuha ay ang paborito ng mga meron, si Alex Caruso. Dahil sa sinasabing contract via value or kaya mas affordable ang kontrata na mas may impact pa sa team itong si Caruso kumpara kay Lavin. Yung defense talaga ni Caruso ang may impact sa team. May 8 points, 4 rebounds, 2 assists, 1 steal, 60% sa field at 44% sa 3-point area. Si Caruso din yung player na kailangan ng Suns na may total pang $19 million at nasa $9 million per year sa loob ng 2 taon. May magagamit na pang trade ang Suns doon. Ang tanong lang kung papayag ang Bulls sa pwedeng maging kapalit katulad ng second round pick at 2 players. Ang Suns din walang nakapirma ng mid-level exception player dahil aabot sila sa tax apron. Ang contract structure pa ni Caruso naka mid-level. Ibig sabihin makakalasot ang Suns doon. Dahil hindi sinasama yon sa mga restriction ng contract. Kaunti lang naman yung gagalawin doon ng Suns. Actually, malaking bagay din dahil mamimili sila kung alin yung may value na pwedeng ipalit kay Caruso. Nung sinabi pa na kailangan nila ng point guard talaga, dinismiss yun ni Devin Booker. Si Caruso ang best available point guard ngayon sa trade. Ang coach ng Suns si Frank Vogel. Ginamit niya dati si Caruso na kapartner si LeBron. Sila yung best combo ng NBA dati kung i-base sa stats. Meron silang Kevin Durant ngayon. Pwedeng ulitin kasi ni Frank Vogel ang setup na yon na ginawa niya sa Lakers. Kumpara kung ilalagay mo si Caruso sa LA ngayon, maghahanap pa ng pwedeng role sa kanya. Open kasi yung point guard position talaga sa Suns ngayon. Ang Suns ang ika-4 na worst team pagdating sa turnover average. Nasa ibaba din sila pagdating sa assist. Hindi naman mababa ang kanilang offensive at defensive rating. Nasa gitna. So kung kukuha sila ng point guard, si Caruso ang isa doon. Hindi lang naman Suns ang pwede makakuha kay Alex Caruso. Maraming team ang nakaabang sa kanya dahil nga mataas yung value niya kumpara kay Lavin.